GMA Network, nalugi ng bilyon, at lumiit din ang kita sa merchandise sales. Pag-angat ng TV5, ramdam na ng lahat. TV5, may binago, at lalo pang pinalakas ang kapatid network. Matatandaang, una na nga nating napag-usapan noon, ang patungkol nga sa pagbaba ng audience share, at kita ng GMA7. At pagtaas naman ng audience share at kita ng TV5, dahil nga sa Itbulaga, at sports na pinapalabas sa kapatid network. Na kung saan, ay may ilan ng tila hindi naman naniniwala dito, na sa dami nga ng pinakita nating article mula sa iba't ibang news sites, ay tila hindi nga ito matanggap ng ilang mga nag-comment sa ating channel, o ang unting-unting pag-angat ng TV5 dahil sa Itbulaga at sports. At dahil may ilan ng mga hindi naniniwala dito, ay minabuti ng inyong lingkod, na ipakita na rin ang date ng article na ipapakita natin sa video, nang sa ganon ay maaari nyo rin itong tignan o i-check. Simulan na natin. Matatandaang, sa pagpasok ng 2025, ay masaya at excited ang TV5, sa pagpasok nila sa pure entertainment ngayong taon. Sa katunayan nga, ay ayon sa The Philippine Star, na may date na January 23, 2025. Ay makikitang excited nga ang TV5, sa pagiging pure entertainment network nila. Na mababasa ngang, TV5 we're very excited. We switched TV5 into a pure entertainment network. I believe we did that in 2023. So 2024 was really a year of developing the pipeline. So this year, at least for the next 2 years, I have visibility to the pipeline already. Dagdag pa nga dito, na nagbubunga na nga daw ang desisyon nila, na maging full entertainment channel ang TV5. Na mababasa nga dito na, Boss MVP said, "You know, you're not out of the woods yet, but at least, I see that you're headed in the right direction." So feedback like that means a lot, because that means we're doing the right things, Basa said. According to Basas, the group's decision to shift TV5 into a full entertainment channel is now bearing fruit. Actually, we're going against the trends in the industry. I know the entire industry is suffering. We're going in the opposite direction, she said. ABS-CBN Corp. Incurred a net loss of 2.59 billion pesos from January to September last year, while GMA Network Inc. posted a 43% drop in net income to 1.41 billion pesos during the same 9-month period. Na kung saan, ay makikita ngang hindi lang nagkaroon ng net loss na 2.59 billion pesos ang ABS-CBN, mula January hanggang September noong nakaraang taon, kundi maging ang GMA Network din, ay makikitang 43% naman, ang ibinaba ng kanilang net income sa 1.41 billion pesos, sa parehong 9-month period. Hindi nga lang yan, dahil ayon pa nga sa Rappler, na may date na April 16, 2025. Ay makikita ngang ayon dito, ay bumaba nga ng 35% sa 2.7 billion pesos ang kita ng GMA noong 2024, habang ang net loss naman ng ABS-CBN, ay lumiit ng 53% sa 6.1 billion pesos. Na mababasa ngang, GMA's 2024 income drops 35% to 2.7 billion pesos, while ABS-CBN's net loss, narrows 53% to 6.1 billion pesos. Dagdag pa nga dito, na ABS-CBN Corporation reduced its net losses by 53% in 2024, while its rival GMA Network Incorporated saw its profits sink, as advertising revenues dropped that year. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa annual report to the Philippine Stock Exchange noong Martes, April 15, 2025, ay iniulat ng GMA na ang 2024 bottom line nito ay bumaba ng 35%, mula 3.17 billion pesos noong 2023, sa 2.7 billion pesos.
na mababasa ngang, in its annual report to the Philippine Stock Exchange on Tuesday, April 15, GMA reported that its 2024 bottom line slipped 35%, from 3.17 billion pesos in 2023 to 2.07 billion pesos. The free TV giant cited a 5% drop in its advertising revenues, which comprised 92% of its top line. GMA attributed this to viewers and advertisers' shift to online. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil ayon naman sa article mula Bilyonaryo, 4 weeks ago, o noong April 16, 2025, ay kahit na maituturing na ang GMA Network pa rin ang hari ng free TV, ay tila medyo shaky na nga ang korona na ito ng GMA7, dahil sa patuloy na paghakot at pag-angkin ni MVPO ng TV5 ng audience. Na mababasa nga dito na, GMA Network may still be the king of the free TV jungle, but the crown's looking a little shaky, as Bilyonaryo Manny V. Pangalinan's media beast keeps eating into its audience. According to its latest annual report, GMA, led by Bilyonaryo Gilberto Duavet Jr., saw its national audience share drop to 42.8% in 2024, a 5.3% dip from its 2023 high of 45.2%. Meanwhile, MVP's TV5 is on the upswing. Boosted by a stronger signal and juiced up ABS-CBN content, the kapatid network saw its audience share shoot up by 15% to 15.5%. Household ratings also rose 11% to 3.1%. Ironically, GMA also doubled down on its ABS-CBN partnership in 2024, airing more Kapamilya content, but the gamble didn't pay off. Unlike TV5, GMA didn't see any meaningful ratings lift from the move. Hindi nga lang yan, dahil kahit nga ang GMA Affordabox, ay nakakaranas din ng pagbaba ng kita. Dahil ayon sa Bilyonaryo, 3 weeks ago mula ngayong May 12, ay mababasa ngang, looks like even a buy one take one deal, wasn't enough to save GMA Network's income merchandise sales. GMA Network's merchandise sales plunged for the third consecutive year, dropping 36% to 199 million pesos last year, from 312 million pesos in 2023, despite aggressive promos. The Kapuso Network, co-owned by the Gozon, Duavet, and Jimenez families, blamed weak demand for its flagship gadget, the GMA Affordabox, for dragging down merchandise revenues. In a bid to boost sales, GMA launched a Buy One GMA Affordabox, or GMA Now Take One GMA Now promo last November, but the push fell flat. Na kung titignan na, ay maging ang merchandise sales ng GMA Network, ay bumaba din. Na mga maaari nyo din naman i-check sa mga news sites na pinakita natin. Na makikita nga dito, ang unti-unting pagtaas ng TV5, lalo na nga sa pagiging full entertainment nito ngayong 2025. Na ayon nga kay Miss Jane basa sa article mula The Philippine Star, ay nagbubunga na nga daw ang desisyon nila, na maging full entertainment channel ang TV5. Lalo na nga't sa darating na May 19, 2025, ay mapapanood na rin sa TV5 ang mutya ng Section E, Lunes hanggang Biyernes, 6:45 p.m. Na paniguradong lalo pang magpapalakas sa TV5, dahil palagi nga itong trending worldwide. Kaya naman, asahan na nga natin mga ka-highlights, kapatid at mga dabark ads, ang unti-unting pag-angat ng Kapatid Network. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?